sa edad na Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ngayong Sabado sa ang inyong Kawal, matutunghayan natin ang mga kasanayan na nililinang at kakayahang pinapaunlad ng ating mga kasundaluhan para sa kanilang paghahanda at pagpapalakas ng kanilang mga pwersa upang higit na mapabuti ang paglilingkod sa ating bayan. Partikular nating tututukan ang mga masisigasig na sundalo ng hukbong katihan na naglilingkod sa norte upang malabanan ang insurensiya. Gayon din ang matatag na pwersa ng Naval Special Operations Command o NAVSOCOM at ang prestihiyosong Air Education Training and Doctrine Command ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ang lahat ng yan ngayong Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Gawang Pilipino. Nakatutok pa rin kayo dito sa atin sa Dole Section. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong umaga. Carla Sandiego, malapit. Ako naman po si Tim Duteras.
Isa na naman pong episode ang ating pagtataluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa sa ating Hello po muna tayo sa ating mga kamanggagawang nakikinig ng Armed Forces Radio Channel DWW 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages, sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. Good morning mga kamanggagawa. Good morning Sir T. Good morning po sa ating lahat. Ayan, I hope maganda ang gising natin, di ba? At very productive tayo kahit kalahati pa lang ng araw natin sa work. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid natin ng mga napapanahong impormasyon, pati na rin of course ng mga magagandang balita mula sa ating mga rehiyon. Maganda ang topic natin ngayong umaga, Sir T. Kasi last week yun, naglabas tayo ng statement of on wage increases, di ba? At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Yes, Ma'am Carla, yung sinasabi mo nga wage increase na yan, isang malaking usapin talaga. At alam naman natin na marami tayong mga kamanggagawa. Siyempre yung mga nais maliwanagan tungkol sa nga provision sa inilabas nating statement last week. Yung pahayag na yan, medyo mahaba dahil marami tayong gustong sabihin, no? Tungkol doon sa wage increases o yung pagtaas ng sahod. So, ayan, para mas maliwanagan pa tayo doon sa, marami kasi tayong mga kamanggagawa, Sir King, talaga nagtatanong, ano ba yan? Ano ba ang mga nakapaloob dyan? Ayan. So, ngayong umaga ay inimbitahan po natin at makakapanayam natin maya-maya si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. para pag-usapan kung ano nga ba yung pahayag na yan at kung ano ba ang tugon ng DOLE doon sa panawagan ng taas sahod dito sa ating bago yan, good news muna tayo. Tupad, tulong sa kabuhayan at kalikasan. Hindi lang sahod ang natanggap kamakailan ng 185 na beneficiaries ng Tupad program mula sa 30 barangay ng Madela, Quirino, kundi maging karagdagang kita galing sa mga basurang tinipon nila mula sa 10 araw na paglilinis sa mga kalsada at irigasyon. Umabot sa halos 100 kilo ng plastic bottles at sa mga basurang maaaring mapakinabangan ang naipagbili ng mga manggagawa. Dagdag ito sa 4,500 na natanggap ng bawat benepisyaryo mula sa Tupad. Sa pakikipag-ugnayan ng DOLE Quirino Field Office, sa Provincial Employment Service Office o PESO at Municipal Environment and Natural Resources Office ng Madela o MENRO, hinikayat ng ang mga benepisyaryo na maging katuwang sa pagpapanatili ng kalikasan ng kapaligiran kabilang na dyan ang tamang pamamahala ng basura. Kaugnay din ito ng panghihimok ni DOLE Cagayan Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. sa mga sangay ng pamahalaan na katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng nasabing programa na magsasagawa ng makabuluhang proyekto na kapakipakinabang sa komunidad kabilang na ang kapaligiran. Pinangunahan ni na Assistant Regional Director Nepomuceno Lianio II, Quirino Head Geraldine Labayani, at PESO Manager Luz Sebastian ang pagbibigay ng sahod sa mga naturang benepisyaryo. Nagpasalamat naman si MENRO Officer Isagani Vino sa pamunuan ng DOLE dahil sa pakikipagtulungan nitong itaguyod ang sustainableng kapaligiran at kabuhayan sa bayan ng Madela. Layunin ng programang Tupad na magbigay ng emergency employment sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay, gayon din ang mga apektado ng tagtuyot,
lalo na sa sektor ng agriculture. Magandang balita naman tayo mula sa gitnang Luzon. Higit 800 Kapampangan tumanggap ng sahod sa TUPAD. Nagbunga naman ang pagsusumikap ng 872 benepisyaryo ng Cash for Work program na TUPAD nang kanilang matanggap ang kanilang sahod mula mismo kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ang mga benepisyaryo ay mula sa mga bayan ng San Luis, Candaba at San Simon sa probinsya ng Pampanga. Nasa kabuuang halagang 5,000 piso ang natanggap ng bawat benepisyaryo nitong nakaraang linggo. Kabilang sa mga isinagawang trabaho ng mga benepisyaryo ay ang pangongolekta ng basura, pagpapaganda ng kapaligiran, at rehabilitasyon ng Pampanga River. Katuwang ng DOLE sa nasabing aktibidad ang DENR, Philippine Coast Guard, ang 4th District ng Pampanga at LGU. Ayon sa ulat ng DENR, 8,329 na sako o katumbas ng 2,000 cubic meters ng basura ang nakolekta sa loob ng 10 araw na Nagpasalamat naman si Secretary Laguesma sa ginawa ng mga benepisyaryo sa pagpapanatili ng malinis at malusog na komunidad. Nakatakda rin ngayong buwan ang ilang coastal cleanup activities na makatutulong rin sa 1,621 beneficiaries sa mga bayan ng Apalit, Macabebe, Masantol, Minali at Santo Tomas sa Pampanga. Magandang balita naman mula sa Region 7. Tindero na delivery boy sa Cebu tumanggap ng hustisya at 400,000 pesos dahil sa DOLE SENA. Nakuha naman ng isang tinderong delivery rider na nagtatrabaho ng 19 na taon sa isang agricultural store sa Carbon Public Market sa Cebu City ang nararapat para sa kanya sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Sinubukan ni Denmark Bade ang SENA nang lumapit siya sa DOLE upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang mga hinaing sa trabaho, kagaya ng maling akusasyon at ang hindi tamang komputasyon ng kanyang sahod sa ilang pagkakataon. Sa ikalawang SENA conference na ginanap sa DOLE 7 Regional Office, natanggap na ni Bade ang 415,386 pesos na cash payment para sa kanya. Ito ay para sa claims ng minimum wage differential, overtime pay, holiday pay, premium pay for special and rest days, service incentive leave, 13th month pay, at mga illegal deductions. Nagpasalamat naman si Bade sa DOLE sa pagiging patas nito para makuha ang hustisya. Ang SENA ay isang administratibong pamamaraan ng DOLE na nagbibigay ng accessible, agaran, patas at murang settlement procedure ng mga issue na may kinalaman sa empleyo at paggawa sa pamamagitan ng isang 30-day mandatory conciliation and mediation. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda RC ukol sa tugon ng DOLE sa mga panawagan ng taas pasahod. Pagkatapos yan ng ilang paalala. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, matutunghayan natin ang mga kasanayan na nililinang at kakayahang pinapaunlad ng ating mga kasundaluhan para sa kanilang paghahanda at pagpapalakas ng kanilang mga pwersa upang higit na mapabuti ang paglilingkod sa ating bayan. Partikular nating tututukan ang mga masisigasig na sundalo ng hukbong katihan na naglilingkod sa norte upang malabanan ang insurensiya. Gayon din ang matatag na pwersa ng Naval Special Operations Command o NAVSOCOM at ang prestiyosong Air Education Training and Doctrine Command ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ang lahat ng yan ngayong Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. The Philippines is one of the fastest-growing economies in the region. Thanks to a vibrant labor market composed of skilled and talented workers employed in over 1 million business enterprises in the country. To ensure the protection of workers' rights and benefits while helping enterprises become competitive and productive, the National Wages and Productivity Commission and its 16 regional tripartite wages and productivity boards were created in July 1989 through Republic Act No. 6727 or the Wage Rationalization Act. The NWPC at the national level acts as an advisory body to the President and Congress on all matters pertaining to wages, incomes, and productivity. The RTWPBs, on the other hand, are mandated to fix minimum wages for the private sector at the regional, provincial, or industry levels, and promote productivity improvement and gain-sharing schemes, particularly among micro, small, and medium enterprises. The NWPC and RTWPBs are also mandated under Republic Act No. 6971 or the Productivity Incentives Act to provide technical assistance to enterprises in the design and implementation of the productivity-based incentive scheme. Our vision is to ensure justly remunerated and productive Filipino workforce in globally competitive enterprises. Our mission is to set minimum wage that protects vulnerable workers from undue low pay and promote productivity improvement and incentive schemes among MSMEs. To realize our vision and mission, the NWPC and RTWPBs are implementing several programs and services on wages, incomes, and productivity. On the setting of wages, the RTWPBs balance the needs of workers with employers' capacity to pay within the requirements of socio-economic development. The RTWPBs, likewise, issue wage advisories to promote the implementation of the Productivity-Based Incentive Scheme, a workplace-initiated program on improving the productivity of workers and the enterprise to generate savings and additional revenues which can then be shared by the enterprise with its workers. On the productivity improvement aspect, the NWPC and its 16 RTWPBs implement the Productivity Toolbox, a package of training and technical assistance designed to help MSMEs grow, expand, and become viable enterprises. This strategy aims to create more employment opportunities and additional income for our workers. Beneficiaries of the Productivity Toolbox can join the Productivity Olympics, a biennial national competition that recognizes the best productivity improvement practices for micro, small, and medium enterprises.
The NWPC and RTWPBs implement the Tamang Kaalaman sa Kita at Kakayanan program, a public awareness campaign on the wages and productivity programs and projects that were conducted through public information assistance, development and dissemination of IEC materials, learning sessions, lectures, or seminars, and mass media and social media campaigns. In a growing and ever-changing economy, we at the NWPC and RTWPBs will continue to promote and implement programs and policies on wages, incomes, and productivity for the benefit of the Filipino workers, enterprises, and the country. Nakatutok pa rin po kayo sa Dole sa AFP Radio. Naglabas kamakailan ng Department of Labor and Employment ng isang pahayag or statement ukol sa pagtaas ng sahod sa bansa. Kung ano-ano ba ang nilalaman ng pahayag na ito, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama natin ngayong umaga sa talakayan ukol sa tugon ng DOLE sa panawagan ng taas pasahod, si National Wages and Productivity Commission, Executive Director Maria Criselda C. Edie Cris, magandang umaga po. Morning, Edie. Good morning sa iyo, Team and Carla, at sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po, Edie, sa patuloy na pagtanggap po sa aming imbitasyon dito po sa Dole sa AFP Radio. Ayan, Edie, diretso na po tayo sa ating topic po ngayong umaga dahil marami po talaga ang mga kamanggagawa natin na nagtatanong sa ating mga comment section kung ano po ba yung nilalaman talaga nitong ating statement na ginawa. So, itatry natin, Edie, kasama po kayo sa discussion na ito na tignan yung mga nilalaman o yung mga problema. Ayan. So, Dear Chris, yung atin pong ipinalabas na meron po tayong panukalang isinusulong para meron pong mga panukala na isinusulong para maisabatas ang isang tinatawag na across the board po na wage increase para sa manggagawa nating nasa pribadong sektor. Gaano na po ba karami yung mga panukalang ganito na kasama po sa usapin ng taas pasahod at nasa magkano po ba yung mga iminumukahing pagtataas para po sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa? Edie? Yes, maraming salamat sa tanong, Carla. Marami talagang mga panukalang batas ang nakabinbin ngayon sa ating mataas at mababang kapulungan. At sa mababang kapulungan, in particular, ang mga panukala patungkol sa usapin sa pagtaas ng sahod ay meron tayong siyam na panukalang batas sa our house. 4 dito ay naglalayong magkaroon ng national minimum wage. Ngunit walang minimum wage na nakalagay or wage increase na nakasaad dito sa 4 na panukala. Meron namang 2 panukala na naglalayong itaas ng 150 across the board ang daily wages sa private sector. Tapos merong isa na panukala na nagtataas ng 750 pesos across the board. At yung isa namang panukala about 750 pesos din na increase ay sa NCR lamang at 550 pesos naman outside of NCR. At yung pinakahuling panukala ay yung naglalayo na magkaroon ng National Industry Minimum Wage. So iba-iba yung mga panukalang batas. At ilan sa mga panukalang aking nabanggit ay nagsusulong din na magkaroon ng tinatawag na wage recovery subsidy, habang yung iba naman ay naglalayon na i-abolish ang ating 16 regional tripartite wages and productivity boards. Yun ang configuration ng mga panukala sa lower house. Sa Senado naman,
meron tayong panukala na naglalayong itaas ang minimum wage or sorry, hindi lang yung minimum wage kung hindi yung sweldo no sa pangkalahatan ng 100 pesos. Kaya nga ito tinatawag na across the board para sa ating manggagawa sa private sector at ito ay na-approve na sa third reading noong February. So, sa makatuwid po ng e-decrease, hindi lang po itong, hindi po bago yung pagkakaroon nitong nung panukala dahil tuloy-tuloy yung mga request pala. Siyang na pala yung nasa lower. Then meron tayong isa na nasa Senate. Na-approve na sa third. Okay. Sa kasalukuyan po nating sistema e-decrease, itinalaga ng Kongreso yung pagtatakda ng minimum wage sa pribadong sektor sa regional level. Pakibahagi nga pong muli, Director Chris, kung sino-sino po ba yung bumubuo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung tinatawag natin RTWPB at syempre ano po ba yung sinusunod nilang proseso sa pagtatakda ng minimum wage? Okay, Tim, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards po ay binubuo ng ating mga kinatawan mula sa hanay ng mga manggagawa, sa mga mamumuhunan at sa gobyerno. At ito po ay tinatawag natin na tripartite bodies. So in the regional boards, we have 16 tripartite regional bodies. At sa national level naman po, sa commission proper, ganun din po, tripartite din po ang composition. Sa hanay po ng gobyerno, ang Department of Labor and Employment ay kinakatawan ng ating mga regional director sa regions na siyang tumatayong chairpersons ng ating RTWPBs at ang regional directors po ng NEDA at DTI ang tumatayong vice chairpersons. At ang atin naman pong mga mamumuhunan ay kinakatawan ng dalawa na galing sa employer sectors at dalawa din po sa hanay ng mga manggagawa. Sila po, ito pong mga representatives natin coming from the private sector at sa ating labor sector. Sila ay pinipili mula sa nomination ng mga recognized employers and labor groups bago sila italaga ng ating Pangulo. Tinitiyak po ng ating tripartite structure and system na masuri ng maayos at maikonsidera ang lahat ng pananaw ng ating mga stakeholders, gobyerno, mamumuhunan at mga manggagawa sa pagtatakda ng ating minimum wage sa iba-ibang rehiyon. At patungkol po sa proseso, sinusunod po natin yung Omnibus Rules on Minimum Wage Determination. At nakapaloob po dito na sa loob ng 6 na araw, bago ang anniversary date ng huling wage order, ang ating mga regional boards ay pwede motu proprio or on their own ay mag-umpisa ng pagre-review ng wage rates. At maaari din naman po itong umpisahan dahil sa pag-file ng petition ng sino man sa mga manggagawa o sino mang organisasyon na may interest sa issue ng minimum wage para maumpisahan yung ating wage review process. Ang ating pong mga regional boards ay nagpapatawag din ng consultations at public hearings para masiguro na marinig ang mga posisyon tulad nung nabanggit ko kanina ng ating mga stakeholders. At yun hong public hearing ay ginagawa yun 15 days after na matapos yung publication ng Notice of Public Hearing. At ito ay kanilang pinopost sa kahit isang newspaper lang of general circulation sa kanilang region. And after circulating that, meron hong 45 days yung ating tripartite bodies para gawin ang mga public hearing at pagkatapos ay 60 days or 30 days naman. Mula sa huling araw ng public hearing ay kailangan na maglabas ng decision yung ating regional board kung sila ba ay mag-i-issue or hindi ng
wage order or maglalabas ba sila ng desisyon o hindi bago lumampas yung 30 days. Hindi na nagtatakda ng sila po ay nagtatakda ng minimum wage na sinusunod yung 10 criteria na itinakda sa Republic Act 6727 or Wage Rationalization Act. Ginagawa po nila itong mandato na to taon-taon at sila ho ay gumagawa ng pagsusuri sa kondisyon ng kanilang socio-economic sa lahat ng regions buwan-buwan. So yun ho ang main function ng ating mga regional boards. Ayan. So maraming salamat po ED Chris sa pag-explain dahil importante po na malaman natin unang-una po yung komposisyon nitong atin pong wage board. Kasi tama po ED Chris, meron taas ng sahod na ibibigay natin. No? Tama po, dear Kit? Ayan. So, pagdating naman po dun sa mga panukala po, ED, na nabanggit po natin kanina, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung posisyon ng DOLE tungkol po dito sa mga panukalang ED? Yeah, ang Department of Labor and Employment po through the National Wages and Productivity Commission, ang aming main role ay talagang magbigay ng technical inputs. Nakasaad yan sa batas hinggil sa mga panukala sa pagtaas ng sahod upang makatulong po kami sa pagsusuri at sa pagpapasya ng Kongreso. So kabilang po sa technical inputs na aming ibinibigay sa ating Kongreso ay yung iba't ibang wage scenarios at simulations naglalayong ipakita sa kanila at sa atin din mga regional boards kung paano pwedeng balansehin ang kapakanan ng ating mga manggagawa in relation naman po doon sa capacity ng ating mga employers na magbigay ng dagdag na pasahod. Naisaad na ho natin ito sa DOL statement natin kamakailan na nabanggit mo kanina, Carlan, na ang posisyon ng ating kagawaran ay magbigay ng tama at naaayong paggabay sa ating Kongreso at sa Pangulo. Kung magkakaroon man po ng batas tungkol sa pagtataas ng sahod, ito po ay ipapatupad ng ating ahensya katulad ng pagpapatupad nito o natin ng mandato na ibinigay sa atin ng Kongreso sa ilalim ng Republic Act 6727 or the Wage Rationalization Act. Susunod na katanungan naman, Edict 3, is yung pagdating naman po sa pagtatakda ng minimum wage na nabanggit nyo na kanina, yung RA 6727, ano po bang pamantayan yung sinusunod ng ating regional wage boards para makapagtakda ng patas at angkop na minimum wage? Okay, team. Sa tulad ng nabanggit ko kanina, ito ay naaayon sa criteria, 10 criteria na nakasaad sa ating batas. At itong 10 criteria na to, kung mapapansin nyo, sometimes competing yung objective ng 10 criteria. Naunguna na dito yung demand for living wages. Tapos, ibabangga mo ito according to the adjustments in the consumer price index or yung tinatawag natin na inflation. At isa sa alang-alang din natin, okay, kung tumaas yung inflation, ano yung cost of living o yung pagbabago sa pagtaas ng gastusin ng ating mga manggagawa. At pang-apat doon, yung sa gastusin nila, nakatuon ito sa pangangailangan ng mga manggagawa. Hindi lang ng manggagawa, kung hindi ng kanyang pamilya.
Pero lahat ng ito, lahat kasi itong nabanggit na to is really on the how the economic indicators impact on our consumers or at our workers. But at the same time, titignan din natin yung demand. Ito yung panglimang criteria, yung demand na makahikaya tayo ng mga industriya or ng mga investors na mag-invest at lumipat din sa ibang region yung para magkaroon ng opportunity sa countryside na magkaroon ng investment at umunlad din sila. Okay? Kasama na rin dito yung improvement sa standard of living. Ano ba yung prevailing wage sa mga regions? Ito kasing prevailing wage yung ginagamit natin na substitute indicator doon sa capacity ng employers to pay. Kasi ito yung nagsasabi na on the average, ano ba yung wage rate na pwedeng i-absorb ng ating mga employers. And then, ano rin yung fair returns ng ating mga mamumuhunan doon sa capital na ininvest sa kanila. Yung effect din nung sahod na ibibigay natin sa minimum wage, sa employment generation, at yung equitable distribution of income and wealth. So, tulad ng nabanggit ko kanina, meron dito sa mga indicators na to na competing yung interests. And therefore, the main job of the board is really to balance all this. The tatlong ano nga yun, the needs of workers and their families, the employer's capacity to pay, and the requirements of economic development. In summary, yung tatlong yon yung ating babalansehin sa tatakda ng minimum wage. When I say tayo, it's really the independent bodies created under the law, which are the regional tripartite wages and productivity boards. Napakahalaga talaga nung yung role nitong RTWPDs dahil hindi lang tayo tumitingin doon sa isang aspeto, talagang lahat ng aspeto kailangan tinitignan natin. Balance talaga. Yeah, balance. Yun talaga ang goal natin dito in DOLE. ED, ito po dahil naging national issue naman talaga ang pagtatakda ng taas sahod. Ayan, sa talumpati po ng Pangulong Ferdinand Marcos noon pong nakaraang araw ng paggawa, ay nanawagan po siya dun sa ating mga regional wage boards. Nasimulan na po yung pagsasagawa nitong pagsusuri tungkol po sa regional minimum wage rates. Ano po ba yung hakbang natin dito sa DOLE para masiguro na nasusunod po ito ng ating mga RTWPs? Ito pong directive na ito ng ating Pangulo. ED? Yes, Carla. Ang directive ng Pangulo natin, hindi lamang sa board, kundi pati rin sa commission. At ang commission ay nagsasagawa ng close monitoring sa ating mga regional tripartite wages and productivity boards sa kanilang ginagawang minimum wage review-related activities and yung din kanilang timelines. So, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, ang NWPC ay tumatalima dito at in fact, naglabas ng resolution ang commission at ito ang resolution number 2 series of 2024 immediately after the instruction of the President during the Labor Day celebration. May 6, nag-release ng resolution ang ating commission directing the regional tripartite wages and productivity boards to already commence the timely review of their minimum wages. At sa ilalim ng resolution na ito ay inatasan ng commission ang mga regional boards na mag-submit ng kanilang indicative action plan sa pag-conduct nila ng consultations and public hearings at yung iba pang mga activities nila 30 days bago pa simulan ang minimum wage determination process. At yung pangalawa namang instruction ng commission ay simulan tulad ng instruction ng ating Pangulo, na simulan ang kanilang mga minimum wage review 60 days bago matapos
or bago dumating ang anniversary dates ng kani-kanilang wage orders. At ito namang anniversary date ng kanilang wage orders at effectivity ng wage orders ay makikita naman natin yan na nakapost sa website ng National Wages and Productivity Commission. At sisiguraduhin ng ating mga regional boards na yung kanilang pagsunod dito sa instruction ng ating Pangulo ay magiging or naaayon sa nakatakdang schedule sa Omnibus Rules para sa pagpapublish ng kanilang schedules ng wage consultations and public hearing at sa pagde-deliberate din nila ng kanilang wage orders. At in fact, noong May 10, si Yusek Bitonio ay nagpatawag ng Regional Operations Cluster Meeting at kasama dito yung mga regional directors na tumatayong chairpersons ng ating mga boards. At tinalakay natin doon sa meeting na yon yung directive ng ating Pangulo at para magbigay na rin sa ating mga regional board chairpersons ng update doon sa mga panukalang batas na isinusulong sa ating mataas at mababang kapulungan. Pag-usapan na rin yung strategies na kanilang gagawin in their respective wage determination process. At ang pinakamahalaga dito ay yung unang regional board na magkakaroon ng anniversary ng kanilang wage order dito sa darating na Hulyo ay inaasahan natin na magsisimula na at ito yung ating NCR Regional Board na magsisimula na sila ng consultation at public hearing na nakatakda ngayong buwan ng Mayo at Hunyo. So, sa madaling sabi, mag-start na po ulit i-decrease yung proseso natin para i-review yung alinsunod na rin ito sa direktiba ni PBBM. At tayo sumusunod dyan, ang DOLE ay sumusunod dyan sa pangunguna ng NWP. Agaran ng tugunan. Yes. Kung may mga katanungan po ang ating mga kamanggagawa o employers, Director Chris, patungkol dito sa aumento sa sahod o sa mga programa po ng National Wages and Productivity Commission, saan po nila kayo maaaring mapuntahan o matawagan? Sila po ay pwedeng makipag-ugnayan sa opisina ng NWPC at sa ating mga RTWPBs. In fact, hindi na nila kailangang physically pumunta sa amin. Pwede silang sumulat sa atin or tumawag sa pamamagitan ng aming website, nwpc.dole.gov.ph. Nandun din po yung directory ng ating mga RTWPBs. Pwede po nilang tawagan, pwede silang mag-chat, mag-message sa kanilang Facebook. Pwede naman pong i-search lang kami sa Facebook, ita-type lang po yung National Wages and Productivity Commission Facebook page at lalabas na ho yun. Or yun nga ho, makipag-ugnayan sila sa kanilang pinakamalapit na regional board. At ito po ang mga address at contact details ng ating mga RTWPBs ay makikita po sa website ng National Wages and Productivity Commission. Ayan. Direktor, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga manggagawa, pati na rin sa ating mga employers na nakaabang kung ano po ba ang kahihinatnan nitong mga panukala ng taas sahod na nakabinbin po sa lower house at sa upper house. Go ahead, Edie. Okay, salamat Carla. Ang usapin po sa minimum wage increase ay isang emotional at mahalagang diskurso na dapat pag-aralan at suriin nating mabuti. Responsibilidad po ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ating mga RTWPBs na balansehin, tulad ng nabanggit natin kanina, ang pangangailangan ng ating mga manggagawa at kapasidad ng mga mamumuhunan na magbigay ng angkop na sahod na makabubuti para sa nakararami. Sapagkat ang demand for labor is a derived demand. So kung wala hong negosyo, wala hong demand para sa ating mga manggagawa.
So sa pangkalahatan, ang layunin po natin ay makapagtakda ng minimum wage para po sa ating mga minimum wage earners na makatulong sa kanila habang pinangangalagaan pa rin natin ang pag-unlad ng mga negosyo. So, at ang pinaka-importante po dito, maliban sa usapin ng sahod, ang pinagtutuunan ng pansin po ng RTWPBs at ng Commission ay ang pagpapabuti ng produktibidad, lalo na po ng ating mga maliliit na negosyo at ng kanilang mga manggagawa upang sa pamamagitan ng pag-unlad ng kanilang business ay madali hong makapagbigay ng taas sahod para sa ating mga manggagawa. Kaya ang ating pong commission at ang ating RTWPBs ay nagpapatupad ng iba't ibang mga programa at proyekto na sumusuporta sa pagpapabuti ng ating mga business processes, lalong-lalo na sa ating mga MSMEs, sa paghahasa sa kanila sa mga productivity tools and technologies at pagpapalakas po ng sa advocacy ng konsepto ng gain sharing or pagbibigay ng insentibo sa mga manggagawa na nagpapakita ng mas mataas na antas na performance nila sa trabaho or yung tinatawag natin na performance-based sharing schemes. Naniniwala po kami sa komisyon at sa regional boards na magiging makabuluhan ang anumang increase sa pasahod kung ito ay nagmumula sa kakayahan ng ating mga negosyo na magpaunlad ng kanilang mga productivity. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong araw na ito na maipaliwanag yung atin mga ginagawa patungkol sa usapin ng wage at ng productivity. At maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Hindi namin kayo patatagalin pa. Edie Chris, muli maraming salamat sa palagiang pagpapaunlak ng oras at panahon dito sa amin sa DOLE sa AFP Radio. More power po, Edie Chris, at sa buong NWP. Stay safe, Edie Chris. Salamat po sa inyo. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda Arnold. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa NWPC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines. Matatagpuan din sa kanilang website, nwpc.dole.gov.ph. Follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. I-type nyo lang National Wages and Productivity Commission sa inyong mga search bar. Para naman sa inyong labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Siyempre, maaari kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yung sinasabi natin, Sir Team, na statement, yan, matatagpuan nyo yan sa ating Facebook page. Nakapost yan dyan. So, basta maaari nyo yung balikan, dyan, makikita nyo ng lahat ng mga in-explain kanina sa atin ni KBP. Pati na rin kung magkano yung prevailing na minimum wage. Ayun. Basahin yan mga kamanggagawa for your added information. Ayan. So, i-like nyo na rin kamanggagawa yung ating Facebook page habang nariyan kayo. At meron din tayong YouTube channel. Ayan, mag-subscribe na rin po kayo dyan para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng aming pagsimahan mga kapatid. Sa susunod ng Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook.
sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Lades. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:58 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Anumang oras ako'y handang ipagtanggol at tulungan ka. Isang sundalong magtitiis para sa'yo, upang malaya mong gawin lahat ng